ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Alam naman nating lahat, Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Syukran. So, nga nung she's the woman to beat, man. Kay balo man mo tanan nga, she's the woman to beat. Sa survey lang, dili na sila kasabot nga nung maning popularity aning Duterte, mao man ni. Dili sila kasabot manggod sa kanang personal connection ba nga element sa popularity ni Sara Duterte. Lahi man to sa digong, lahi man to. Sara Duterte is a woman, a lawyer, a mother, a sister. She shows tenderness. Makita mo, she shows vulnerability, which men do not show, di ba? Pero kung babae ka, those are the kanang characteristics that makasimpatiya ka, hindi ba la? Buhay labot nga ang mga Bindanao iya, maduterte kaya. Para sa mga Cebuano, mga Bisaya, it's high time nga katsoy nanalo si Digong na Bisaya na pod, no? At the same time, dili yun mo tuo mga Duterte supporters. Wala yun sila na kung sa Ilonggo pa, wala sila nagbuhin. Wala sila nagminus, nagdugang pa sila. Because wala sila gatuo na nangawat na si Sara Duterte sa confidential fund nga 125 million. Nya karon, ang kawat karon sa Romualdez and congressmen, ingon sila nga bilyon-bilyon ang kanang mga funds nga. O mayingon tang o di pa na final, investigate pa na due process na si Romualdez lagi, pero na siya responsibility. Tigit siya kaingon nga wala siya responsibility. I-compare ni mong confidential fund ni Sara 125, makatawa man ka ana ba? Tara, pangawat ba na? Compare ni mo tong bilyon-bilyon. Attorney ka ng pangawat, kung 1 million, pangawat raman agihapon. Mao na nga wala ako, naingon ko nga ako, di ko ana pabor sa impeachment. From the start. Nga no? Kabalo man ko nga, iya raman to ni Romualdez, giritoke niya to, kung sa, giritoke niya to. Tanawa ni ng Supreme Court karon, wala due process, wala gani Justice Committee meeting. Wala gani kita ang kopya si ang Vice President. Matay ka i-impeach mo Vice President, may kopya no wala gyud kagahatag sa iya ha. Unsa man ni blind date? Diyo mingon pa ni mga congressman nga
Oh, she does not have a right to a copy. Kung sa man mo diyan, mga bugo mo. Inyong i-impeach ang Vice President, wa niyo gitagaan kopya. Because of the design. Klaro na yun nga, political lang yun garo toke ba? Ipapirmahan lang. Pirmahay lang. That's why in the first place sabi ko, ano ako, uto-uto? Kung ako nakalingkod kong congresswoman, kaya wa man ko gipalingkod ni Romualdez, kaya manggihapon ko musugutan na. Bakit? Uto-uto ba ako? Ano ang ground? Tapos, yan, hindi man lang yan dumaan sa committee. Daog lagi sa Supreme Court. Yung muna ningon sila nga, DDS daw ko, kay anti-impeachment ko. Sa mga bugo, manikayo. You cannot separate the chaff from the grain. Mga tao ni nga mga bugo. They keep forgetting that I'm a lawyer. I was a professor of law. My father was a judge. Yes. My sister was a judge. Dili ko mag-desisyon o hatag og opinion, nawa na ako nigi. Way basihan. Kag-istudyohan yun ako. Diba? Remember, I was COA commissioner. Yes. So, yung kung unsa may betrayal of public trust ng 125 million. Kay wrong ang pagka-liquidate. Kay ingon ang COA nga inana. Auditable man na. Kanang ilang mga extraordinary expense diya. Every month, kanan nga congressman, pati ni mga party list, aside from the salary, na manay, I don't know how much baka 100, 200,000, wala na resibo. Pero man nag-certification. O pila na ka million, 300 na sila kabuok, 8 times 200,000 mo na every month. Pila na ka million every month, 8 times 12 nimo. Wala na gani audit. Pirma lang na. Oh, I dare anyone to contradict me. Kaya ako, COA commissioner ako noon, alam ko yan. Murag, kinsa ba ni silang limpyo kaayo? O karon, kay nabuking na sila sa mga tao, aning ilang mga insertion, flood control, ghost project. Mo lagi, I am suggesting, wala na infrastructure fund ang congressman. Wala na pork barrel. Para wala na corruption. Yung sila, ay, si attorney, ang mga tao ba expect ba nga, patindugan tag hospital, that should be in the budget of DOH. Yun ang mga medical, that should be in the budget of DOH. Let them do that. Let them have their own standards and unsay pag-requirements para maka-avail ka ana. Hindi yung moagi kas congressman, kay rekomendar pag yun ka, kung guarantee letter dito sa DOH, kaning DOH maghulat man pug pila maning allocation sa congressman, pila allocation sa senador. Tanawa, ang mga tao maluoy ka. Buslot ang kurason sa bata. Kaya sa Philippine Heart Center maghulat kay dili man gyud makasugod ang heart surgery kung words and unsay pag-requirements para maka-avail ka ana. Hindi yung moagi kas congressman, kay rekomendar pag yun ka, kung guarantee letter dito sa DOH, kaning DOH maghulat man pug pila maning allocation sa congressman, pila allocation sa senador. Tanawa, ang mga tao maluoy ka. Buslot ang kurason sa bata. Kaya sa Philippine Heart Center maghulat kay dili man gyud makasugod ang heart surgery kung walay 50,000 nga guarantee letter. Mo na that is what is happening to us. The politicians control the funds even after napasar ng budget, which is unconstitutional. Pasa nilang budget, after that, wala na sila labot, ana. Pero ang sistema sa Pilipinas, hasta karon nga moagi pag yun sa congressman kanang inyong mga guarantee letter sa hospital. That's unconstitutional. Kasi post-legislation na yan eh. After legislation, after making the law na yan eh. Bawal na sila makialam. Dapat yung after na, yung paggawa lang ng batas at budget, sila dyan. Pero after that, wala na sila ilabot dapat. Pero gahilabot gyapon sila. Kaya gusto nila gyapon makontrol ang votes. You see? Why it's really a cycle. Kanang sistema ba nga kung kinahanglan nga mag-reform yun. Walay pork barrel. Walay mga rekomendasyon sa mga medical. Kay anyway, andyan naman ang DOH. Bawat region may allocation naman yan. Tapos i-improve ang mga hospital sa regions para di na kaya moari pa mga tao para pa heart surgery ang mga bata ang buslot ng kurason. Wala na pork barrel, wala na kawat. Posible na siya, attorney, sa karon nga. Posible. Ako, I challenge BBM. Zero flood control fund sa karon na year, di ba?